Bakit hindi nagpagawa ng Diyos ng sarili niyang rebulto? Yan ang magandang tanong. Napansin mo ba na sa tabernacle ng Israel, may Ark of the Covenant, di ba? May altar, may lampstand, at marami pang kagamitan. Pero may isang walang rebulto ni Yahweh. Bakit kaya? Yan yung devotion namin kanina sa magkape. Nasa Judges chapter 6 na kami. At nakita namin doon na habang ang Israel ay sumasamba kay Baal na may altar at mga rebulto, ipinagbawal ng Diyos na gumawa ng anumang larawan para katawanin siya, ang ating Panginoon. Sa Exodus chapter 20 verse 4, sabi ng Diyos, "You shall not make yourself a carved image." Yan yung utos ng Panginoon mismo. Bakit kaya? Dahil ang Diyos ay hindi maaaring ikahon o ilarawan ng anumang nilikha. Ang ibig sabihin, ang Diyos ay hindi po limitado. Hindi kayang ikahon, ilarawan sa anumang nilikha. Ito rin po ang turo ng ating pong Panginoon, si Jesus Christ, sa chapter 4, verse 24 ng John. Basahin ko po sa inyo. God is a spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. Ang keyword dito ay spirit. Sa Greek, ito ay pneuma. Nang ibig sabihin ay isang espiritual na nilalang. Hindi limitado sa physical na anyo o espasyo. Kaya walang rebultong makakatawan ng sapat sa Diyos. Hindi kayang ilarawan ang Diyos sa isang rebulto o isang larawan na gawa ng tao. Sa Judges chapter 6, ang Israel ay madaling naakit kay Baal. Bakit po? Dahil mayroon silang nakikita na isang altar na mayroon pong rebulto. Ganyan ang tao eh. Pag may nakikita, mas madali siyang maakit. Nangyari yan sa mga Israelites. Pero alam niyo ho ba, ang tunay na Diyos ay hindi humihingi ng pagsambang nakabatay sa nilikha. Never na hiningi ng Diyos na ganyan. Tinawag niya tayong magtiwala, sumampalataya sa Kanya, at sumamba ayon sa Kanyang katotohanan. Sa Bible, sobrang daming verses na makikita. Sasabihin ko yung iba, Romans 10:9, Ephesians chapter 1, verse 13 to 14, John 3:16, and a lot more. But this is the good news. Hindi tayo iniwan ng Diyos na manghuhula kung ano talaga ang Kanyang katangian. Alam niyo kung bakit? Sa Colossians chapter 1, verse 15, basahin ko po sa inyo. He is the image of the invisible God. Sino po yon? Si Jesus Christ. Si Jesus Christ ang perpektong larawan ng God the Father. Hindi tayo gumawa ng larawan ng Diyos. Ang Diyos mismo ang nagbigay sa atin ng kanyang perpektong larawan kay Hesukristo. Hindi kayang ikahon ang Diyos. Hindi kayang iukit ang Diyos. Kaya hindi niya tayo sinabihan na tayo ay gagawa ng kamukha niya. Listen to this. Mahal ka ng Panginoon, kaya ayaw niyang palitan siya ng anumang bagay na gawa ng tao. Mahal ka ng Panginoon, kaya pinakilala niya ang kanyang sarili ng lubos sa pamagitan ni Hesukristo. Kaya basahin natin yung Bible. Mahal ka ng Panginoon, kaya tinawag kanyang sumamba, hindi sa rebulto, kundi sa espiritu at katotohanan. Kung may kaibigan kang nagtatanong, paano ba talaga maligtas? Meron po akong link dyan sa description, i-copy mo yon at i-send sa kanya. Ako si Pastor Wes, na laging nagsasabing, be an inspiration at solution po. Ingat po kayo. God bless everyone. Bye.